Guys, kayo ba'y fanatic ng mga brands na ito like Louis Vuitton, Versace? What about Bulgari? O baka naman mas fan ka ng Dolce & Gabbana? Posible namang fan ka ng Cartier? I'm sure fan ka rin ng Saint Laurent. O baka naman Prada talaga ang #1 sa mga choices mo? I'm sure na gustong-gusto mo rin talaga ng Dior. Ngayong araw guys ay pupuntahan natin ang isa sa mga pinakasikat na malls dito sa Thailand, ang Icon Siam. Napakapalad namin dito sa Nonthaburi dahil isang sakay lamang dito sa ferry boat ay makakarating ka na doon sa Icon Siam. At ito ay sa halagang 16 baht lang. Bakit nga ba sobrang sikat ng mall na ito? Ano nga bang mga shops ang makikita at mapapasyalan mo dito sa Icon Siam? What makes Icon Siam extra special compared to other malls in Thailand? Lahat ng mga questions na yan at kung may iba pa kayong queries ay for sure masasagot natin dito sa vlog. Dito nga pala tayo sasakay sa Nonthaburi Pier. Dito yan matatagpuan sa Tanam No, Nonthaburi. At ang mga ferry boats na bumabiyahe papunta doon sa Icon Siam ay mas kilala sa tawag na Orange Flag. Gaya nga ng sinabi ko kanina, sa halagang 16 baht ay makakarating ka na doon sa Icon Siam. Though, mahigit isang oras ang biyahe. Pero, iwas din tayo sa matinding traffic. Dahil kung maglaland transportation tayo, gaya ng tren or mga buses, ay ilang salin at sakay tayo. So better yet, magbiyahing tubig o magbiyahing Chao Phraya River na lang tayo. At least iwas traffic pa, di ba? At madadaanan pa natin ang iba't ibang mga tourist attractions dito sa Thailand. Kung tatanong kayo kung nakakahilo ba yung biyaheng tubig dito sa Thailand, hindi po. Hindi naman mauga yung mga ferry boats nila. Nakita nyo ba yung nadaanan nating bridge at itong Wat Arun? Tingnan nyo naman, ang gaganda naman nadadaanan nating mga view. Libre mo lang silang makikita, libre mo pang mapipicturan, at libre mo ring ma-video dahil nga nandito ka sa ferry boat kung saan daraanan lahat ng mga yan. Para bang na-explore mo ang buong Bangkok sa halagang 16 baht lang. Magbigay nga lang ako na ilang information about sa Icon Siam at pagpunta sa Icon Siam. Hindi nga lang pala ferry boat ang pwede mo sakyan. Pwede ka rin mag-train, pwede ka rin mag-bus, at depende sa iyong origin. Tingnan nyo naman ang Icon Siam. Pag nandyan kayo sa taas, ay overlooking ninyo ang buong Chao Phraya River. At i-expect nyo na libo-libo ang mga iba't ibang mga turista na nandirito na pumupunta araw-araw. At guys, hindi lang yan dahil sa pagsha-shopping, kung hindi, mas dinarayo ng mga turista rito ang Icon Siam dahil sa unique na architectural design ng mismong mall. At ito na, ready na akong i-flex sa inyo ang fasad ng Icon Siam. Icon Siam opened in November 2018. O sige nga mamare, para i-test ko nga yung inyong memory. Ano yung meron noong 2018 na talaga namang naging historical at masasabi nating napakamakasaysayan sa buong universe? Very good! Kasunod nga ng pag-open ng Icon Siam ay ang pagkapanalo ni Miss Catriona Gray sa Miss Universe 2018 na ginanap dito sa Bangkok, Thailand. Ang dami talagang nangyari noong 2018, no? So tara, pasukin na natin itong Icon Siam at ipapakita ko na sa inyo ang itsura ng loob nito. So one of the protocols these days sa mga malls ay i-check sa x-ray ang ating mga bags. Pero hindi naman nakakairitang magpa-check kasi sobrang polite ng mga security guards dito sa Thailand. Hindi ko nasasabihin sa inyo maamari at pare kung saang bansa iyon, pero alam kong alam na this. Yung tipong maiirita ka dahil tamang hinala pati mga gwardya. Yung tipong hindi ka pa nga nakakapasok sa isang mall o sa isang department store ay pinagdududahan ka na. Di ba? Alam mo yung feeling na yun? Nakakairita, di ba? Anyways, ang mga malls nga pala dito sa Thailand ay very tourist friendly. Dahil malapit mismo sa mga entrance doors, sa mga exit doors, at kung saan-saan pang doors, ay may mga malalapit na escalators, pati na din mga elevators na pwede mo talaga akyatan at gamitin if you want to proceed right away to other floors of the mall. Dito, hindi ka mahihiyang magtanong dahil kahit sino pwede mong pagtanungan, even mga customers o yung mga naglalakad din sa loob ng mall, very polite kanilang sasagutin at i-entertain. Look at these guys, who would ever thought na yung mga traditional structures na ito ay nandito mismo sa loob ng modern mall na ito? Aside sa mga traditional architectural designs ng mga shops nila dito, ay makikita rin at mabibili din yung mga traditional food nila sa iba't ibang mga shops. At hindi lang mga food guys sa mga traditional, even the clothing at ang iba pang mga products ng Thailand ay mabibili mo pa rin dito sa loob ng mall. Mga traditional na yan, at sa regular prices yan, hindi overpriced ang kanilang mga products na sinesell dito sa loob ng mall. Guys, if you're going to analyze well yung strategy na ginawa ng Icon Siam at talagang kinikater nila ay yung mga tourist na pumapasyal sa Thailand. Dahil alam naman natin guys na isa ang tourism sa mga factors kung bakit ang ganda-ganda ng ekonomiya ng Thailand. At habang nililibot mo ang Icon Siam ay mapapaisip ka na parang nililibot mo na rin ang buong Thailand. Ang Icon Siam nga ay maiko-compare ko sa isang Thai food na mixture ng lahat ng taste. Hindi lang isang taste ang meron, hindi lang matamis, hindi lang din maanghang, kundi lahat
lahat ng panlasa ay nandito na mismo sa Icon Siam. Kung naghahanap ka ng mga produktong medyo mura, meron sila dito. Kung naghahanap ka naman ng mga average lang yung price, meron din sila dito. At meron din sila dito mga nagtataas ang mga presyo ng mga produkto. Lahat nandirito na. Saan ka pa? E di mag-Icon Siam ka na. Hindi nga lang tiyan ang mabubusog sa'yo dito, kundi ang iyong mga mata. Sa dami ng iyong makikita, hindi ng mga tao ha, yung mga produkto at yung mga damit at mga gamit na gustong-gusto nating mabili. Nandito lahat ng mga yan. Ma-share ko nga lang pala sa inyo guys na ang word na Siam ay ang old name ng Thailand. At guys, ang tamang pronunciation ay Siam, hindi Siam o hindi rin Siam, kundi Siam. At kung pinaplano nyo nga palang maglibot other than Icon Siam sa isang araw ay huwag na muna. Make sure na isang araw ang spend ninyo dito sa Icon Siam para malibot ninyong mabuti ang mall or ma-explore ninyong mabuti lahat ng corners ng mall. Nagulat nga din ako na kahit mga mini floating markets ay meron sila dito sa loob. Kaya pag nandito ka, para kang nasa isang exhibit. Exhibit ng lahat ng mga Thailand attractions, exhibit ng mga Thai food, exhibit ng kung ano-ano pang mga kultura na pwedeng ipakita ng Thailand. Nandito lahat yan sa Icon Siam. Kaya naman sulit na sulit ang pagpasyal mo dito sa Icon Siam, especially kung magbo-boat ka na 16 baht lang. Pero let's also consider na may mga tao na ayaw pumunta ng malalaking malls at mas gusto nila yung mas maliliit kasi nga naman nahihirapan sila talaga maglibot at mamili ng gusto nilang mabili. Pero kung may iba nga kayong reason like pictorial o mag-take ng videos, perfect itong Icon Siam for you. At dahil nga guys sa nagtitipid ang lola nyo, hindi ako sa Icon Siam kumain kundi dito sa labas dahil marami din namang mga Thai food at masasarap na pagkain na available sa labas. Tingnan nyo naman ang mga to, mga Thai desserts. Pero ang sasarap at pampalipas gutom din. At dito ko nga pala guys nakita yung sobrang laking shop ng H&M. Napakalaking branch. Dahil 3 floors yata ang H&M dito. Hindi na nga ako nag-attempt na pumasok dahil nga bukod sa wala naman akong pambili. Charis! Parang naumay na rin ako sa mga makikita at mabibili sa labas pa lang mismo ng store. At kahit saan ka lumingon, kahit saan mo ibaling ang iyong mga mata, ay puro sale, 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 sale ang makikita mo sa kapaligiran. Ang hirap nga namang kitain ng pera guys, no? Pero sobrang daling gastusin. Hindi namang masamang i-treat ang sarili paminsan-minsan. Take note, paminsan-minsan. Pero consider din ang pagsisave ng pera bago ang tuluyang paggastos nito. Tulad nito guys, ng very first Apple shop dito sa Thailand. Nandito yan sa taas ng Icon Siam. Nandito yan sa pinakagitna. Parang may magnetic field sa loob na nag-i-invite sa akin. At kapag lumabas ka doon sa door ng Apple Store facing the Chao Phraya River, ay ito yung makikita mong view, diba? Sobrang ganda ng Icon Siam at sobrang ganda rin ng Apple Store. Here is Thailand's very first Apple Store in its full glory. Only here at Icon Siam. At guys, tara ikot tayo. Iikot ko ng 360 degrees ang camera para makita nyo yung total view dito mula sa taas ng Icon Siam. Habang nililibot ko nga ang Icon Siam ay iba-ibang mga lengguwahe ang aking naririnig. May mga tourists from China, Korea, Vietnam, US, Russia, at kung saan-saang mga bansa talaga yung makikita mong mga tao na nandirito at maririnig mong mga languages na pinag-uusapan nila. At habang nilalakbay nga namin ang palabas ng Icon Siam ay ito namang mga luxury brands ang nakita namin dito papunta doon sa pinto. Parang nasa Europe pag nandito ka sa spot ng Icon Siam na ito dahil makikita mo lahat ng mga shops ng mga luxury brands like Louis Vuitton, Prada, Dior, Dolce & Gabbana, Cartier, Fendi, Saint Laurent at kung ano-ano pa, lahat na yata ay nandirito talaga sa Icon Siam. So saan ka pa talaga? Wala ka ng ibang pupuntaan at wala ka ng ibang hahanapin pa kapag nandirito ka sa Icon Siam. At dito sa last part ng aking vlog ay mag-usap naman tayo tungkol sa mga life lessons. Ang pagiging OFW dito sa Thailand ay medyo mahirap din dahil nga malayo ka rin sa iyong family. Pero nagiging masaya din dahil nga sa mga bagay at sa mga places na pwede mo mapuntahan sa murang halaga lang. At regarding nga naman pala sa sweldohin mo dito sa Thailand, kung ikaw ay magtuturo at magiging OFW dito sa Thailand, medyo mas malaki nga kaysa dyan sa sweldohin mo sa Pilipinas. Totoo yun. Kaya nga ngayong October na hiring season dito sa Thailand, halika na rito, mag-apply ka na dito sa Thailand. Kaya nga naman, gusto ko isigaw na see you guys here in Thailand.